Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat wala sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Sa Ingles, ito po yung tinatawag nating transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pero tandaan natin mga kapatid sa ating pananampalataya na ang paniniwala natin ay ang Diyos Ama ay makapangyarihan. Kaya nga tinuturing natin na ang Diyos Ama ang naglikha ng lahat ng bagay. At kasama sa nilikha ng Diyos Ama ay ang tao. Ngunit ang mga tao ay tumalikod sa Diyos. Naghanap ng iba't ibang Diyos-Diyosan at tila nagkasala sa Diyos. Pero hindi matiis ng Diyos Ama ang sanlibutan. Kaya sa pagmamahal niya sa sanlibutan, ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. At tandaan natin sa ating pananampalataya na si Jesus ay hindi lamang tao. Sa ating pananampalataya, si Jesus ay Diyos din. Hindi lamang siya taong kagaya natin, bagkus siya din ay Diyos. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nandoon po at umakyat sa bundok si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan. At dito, nagbagong anyo ang Panginoon. Pero anong klaseng pagbabagong anyo? Namuti ang Panginoon. At sa pamumuti ng Panginoon, tila ipinamalas niya ang kanyang pagkadiyos. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad ang kanyang pagkadiyos. At marahil yan ho ang paalala sa atin ng pagdiriwang natin sa araw na ito. Mamulat ang ating mga mata sa pagkadiyos ni Jesus. At kung mamumulat ang ating mga mata sa pagkadiyos ng Panginoon, dapat nananatili ang ating pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa, kung merong pagkadiyos si Jesus,
dapat nananatili ang ating pag-ibig sa Kanya. Kung merong pagka-Diyos si Jesus, dapat nananatili ang ating paniniwala sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, na ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananalita. Dapat ito ay nasa kalooban natin at tayo ay tunay na nagtitiwala at naniniwala sa kakayanan ng Diyos. At ano po ba ang kakayanan ng Diyos? Na ang lahat ng bagay pwedeng maging posible. Kaya marahil mga kapatid, kapag tayo ay tumitingin sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, makita natin yung kanyang kakayanan. Makita natin yung kanyang pagka-Diyos. At kung makita natin yung kanyang kakayanan at makita natin ang pagka-Diyos ng mahal na pong Jesus Nazareno, manatili ang ating pananampalataya sa Kanya. Manatili ang ating pagtitiwala sa Kanya. Manatili ang ating paniniwala sa Kanya. Marahil yun ho ang karanasan nila Pedro, Santiago at Juan. Namulat ang kanilang mga mata at nakita nila ang pagka-Diyos at kakayanan ni Jesus. Panawagan din sa atin sa araw na ito. Imulat ang ating mga mata. Kahit tayo minsan ay humaharap sa pag-usubok, kahit minsan humaharap tayo sa mga problema, baka kulang lamang ang pagmulat ng mga mata upang makita ang kakayanan ni Jesus. Upang makita ang kakayanan ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, nang namulat ang mga mata ng mga alagad sa kakayanan ni Jesus, ano ang naging tugon nila? Ang sabi nila sa Panginoon, magtayo na po tayo ng kubol. Isa po para kay Moises, at isa para kay Elias, at isa po para sa inyo. Bakit ho kaya nasabi nila iyon? Dahil nakita nila marahil ang pagsunod nila sa Panginoon ay buhay na may kapalit ng pagkakaroon ng komportableng buhay. Dahil nandoon at nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero ang hindi nila naiintindihan mga kapatid, na kasama sa pagka-Diyos ni Jesus ay ang pagsasakripisyo. Kasama sa pagka-Diyos ni Jesus ang kanyang pagbaba sa bundok upang ialay ang kanyang buong sarili. Mga kapatid, ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi lamang sa kanyang kapangyarihan na maging posible ang lahat ng bagay, kundi ang kapangyarihan ni Jesus nakaugat at nagmumula sa kanyang pag-aalay ng sarili. At ang pag-aalay ng sarili nakaugat at nagmumula sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan ni Jesus ay ang kakayanan niyang mag-alay ng sarili. Ang tunay na kapangyarihan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi nangangahulugan na kakalimutan ang buhay ng komportable. Pero nangangahulugan na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, kaya din nating magsakripisyo. Kaya din nating umibig kagaya ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kapag namulat na ang ating mga mata at makita natin ang pagka-Diyos ni Jesus, nawa mamulat din ang ating mga kalooban at puso na minsan sa buhay natin, kailangan nating bumaba ng bundok upang tayo din ay magsakripisyo, upang tayo din ay umibig kagaya ng Panginoon. At yun sa kanya-kanyang buhay natin
kagaya ng Panginoon, tayo ay nagbabagong anyo. Tayo ay nagiging kagaya ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po yung dalawang bagay na ipanalangin natin sa Panginoon. Mamulat ang ating mga mata at makita ang kakayanan ni Jesus. At kapag namulat na ang ating mga mata, panawagan sa atin na ang bawat isa sa atin kagaya ni Jesus Nazareno, may kakayanang magsakripisyo, mag-alay ng sarili, at tunay na magmahal. Amen.